Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 1, 2026. At ilang araw na lamang po ang inaantay natin sapagkat sa February 6, matatapos na po yung 1-year VAR rule para po muling masampahan ng kaso for impeachment ito pong si Vice President Sara Duterte. Kaya sa aking pagkakatanda, pero may mga nagsasabi bukas daw sasampahan eh. Pero sa aking pagkakatanda talaga, ayon sa isang interview din kay dating Senador Trillanes ng News 5, sinambit niya na sa February 9, formally masasampahan ng reklamo ito pong si Sara Duterte dahil nga po yung February 6 magpo-poll sa Friday at wala pong opisina ang House of Representatives. Baka kasi yung napakinggan po ninyo na interview kay Attorney Enzo Recto na February 2 bukas, na sinabi din ni dating Senador Trillanes, nagkamali lamang sa petsa kasi alam naman natin na ang pagtatapos ng 1-year VAR rule ay sa February 6. Hindi pa pwedeng bumaba po yan sa isang taon. Kailangan at least isang taon ang makalipas bago po muling masampahan ng reklamong impeachment si Sara Duterte. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin at ito na nga po mga tol. May mga nagdidiwang po ngayon, mga Duterte supporters. Karma daw po ito nang nangyayari kay Undersecretary Claire Castro. Ang bilis daw ng aksyon ng korte, tuwang-tuwa sila, palakpakan sila ngayon. Pero kapag sa ibang parte, nababagalan naman sa aksyon ng korte. Alam niyo kasi ganito yan eh. May kasabihan tayo, a little knowledge is dangerous. No? Ako, hindi po ako abogado. Pero sinisikap ko po na maging maalam kapag ang pinag-uusapan, maaari ang mga circumstances sa buhay ko at sa mga kakilala ko o sa paligid ko in particular. Kaya kahit paano nakikinig ako, nagbabasa ako para matuto ako at hindi ako nagmamarunong-marunungan. Ang lahat ng dapat na pinapahayag natin at sinasabi natin meron pong basihan. Ngayon, bakit ang bilis ng aksyon ng korte? Yan ang isa sa katanungan na sasagutin po natin sa oras na ito. Related dito po sa civil libel complaint na ipinail ni Congressman Leandro Lebiste dito po kay Undersecretary Claire Castro. Nakagabi, bumabad po ako sa kanyang programa, dalawa po na live stream. Yung una, hindi ko napanood eh. Yung ikalawa at saka ikatlong live stream niya, pinanood ko, nagpaantok ako. Habang nagpapaantok ako, nakikinig ako kay Undersecretary Claire Castro. At gagamitin natin yung live niya kagabi, mamaya sa reaction video din natin, dito kay Congressman Leandro Lebiste. Pero ito na po yung balita. At yung mga nagdiriwang po dito, isip-isip po kayo. Wala pa po kayo dapat ipagdiwang sapagkat proseso pa lamang po itong nababasa nyo sa balita. Ano po ba ang balita kahapon? Ayon po dito sa shared post ng Batas PH, pinapatawag po si Undersecretary Claire Castro. No? Pinadalan po siya ng summons eh. Dabalayan, Batangas Regional Trial Court, Branch 11 has issued a summons ordering Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Yan naman talaga ang inaantay ni Jose Claire. Kagabi nga, binanggit niya pa yan sa kanyang live stream, di ba? Inaantay niya lang naman yung summon ng korte para masagot. Hindi naman pwedeng sumagot si Jose Claire dahil lamang nag-post itong si Leandro Lebiste o ibinalita o kaya yung mga supporter niya nagpakalat ng pagsasampa ng kaso laban kay Jose Claire. Di pwede, dapat sa formal na forum at yun po yung korte. To submit a counter affidavit in connection with the 111 million pesos civil libel case for damages filed by Batangas Representative Leandro Lebiste. In its order dated January 28, 2026, the court noted that Castro's official address is at the new executive building in Manila. As a result, service of the summons will be coursed through the Manila Regional Trial Court in accordance with Office of the Court Administrator Circular Number 149-2021, which lays down guidelines on the service of court processes outside a court's territorial jurisdiction. To recall, Lebiste filed the civil case seeking 100 million pesos in moral damages, 10 million pesos in exemplary damages, and 1 million pesos in attorney's fees under Article 33 of the Civil Code. The complaint stemmed from Castro's alleged false, reckless,
and malicious statements concerning Leviste's purported interest in a solar power company. By the way, bago tayo magpatuloy dyan, gusto ko lamang ipaalala sa inyo na hindi po si Attorney Claire Castro ang origin ng information at balita na yan. Yan po ay nagmula mismo sa ating Office of the Ombudsman, Ombudsman Boying Remulla. No? Sa isang programa ng executive session, napag-usapan po nila yung bagay na yan. At ito nga po, ulit. Nagagamit yung mga updates Tapos binabaliktad. Workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral 5. Sabihin mo yun. Gagawin mong issue yun. Na you have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun, what? Alam mo, the document he got when Cabral was alive. Ay, bakit tumigil? Is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody Tumitigil pa, nagkiklik ako dito sa isang authenticated. This is Congressman Leo. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Kaya anong gagawin ko? Makikipagtalo ko sa walang basihan. Di ba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Naghahanap ng attention eh. Hindi mo bubigay yung attention, di ba? Naghahanap ng attention para kahagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Yung violation of franchise. Yung national Kasi dapat yan yung franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Wala ka makahihiyan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Di ba? National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Flip, may benta mo, flip mo lang. Yan yung impormasyon na nireaksyonan ni Yusek Claire sa kanyang programa sa YouTube channel. At never kong natandaan na si Yusek Claire ang nagpakalat ng impormasyon tungkol po dito. Ito po ay sinakyan ng mainstream media, naging balita po ito, nireaksyonan pa nga natin ito eh. Kaya nagtataka tayo, bakit si Yusek Claire ang sinampahan ng reklamo nitong si Leviste? Kung tutuusin, kung sino dapat yung original poster at yon si Ombudsman Boying Remulla, siya dapat yung unang-unang sinampahan ng kaso nitong si Leviste. Pero ang katwiran kasi kaibigan daw ng kanyang pamilya, etc. etc. Kasama na yung pagiging ombudsman ito. Di ko maunawaan bakit gano'n ang reasoning, ano? Pero isa lang naman ang dahilan na nakikita ko dito kung bakit si Yusek Claire ang kanyang kinasuhan. Sa parte kasi nitong si Leviste, meron pang video po ito na nagsasabing meron daw pong de facto martial law sa Pilipinas. Pero tingin ko sa isipan niya, siya nagpapatupad nito. Kasi gusto niyang i-silence si Yusek Claire sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso dito. Bakit? Hindi naman kaila na kapag ka nagpo-programa si Yusek Claire, libo-libo ang nanonood sa kanya. Tingnan niyo ang kanyang YouTube channel, almost 600,000 subscribers. Ang kanyang mga vlogs, libo-libo lagi ang nanonood, if not millions. Higit sa lahat, siya ay tumatayo sa podium sa Malacanang bilang Palace Press Officer. Ang bawat katagang kanyang mga binibitawan ay talagang masasagap ng mainstream media, hindi lamang dito sa Pilipinas, even sa labas po ng bansa. Kaya talagang yung reach niya sa public, napakalawak. At mukhang yun yung pine-prevent nitong si Leviste na patuloy na talakayin nitong si Yusek Claire, yung mga issue confronting him sa ngayon. No? Gusto niyang i-silence. Yun ang nakikita ko dito. At yun ay isang uri. Ito, opinion ko lamang. Sa kanyang pagkatao, na maaaring yung sinasabi niyang de facto martial law, ginagawa niya. Kasi ganun, di ba? Kapag ka may de facto martial law, ibig sabihin, walang proklamasyon ng martial law, pero umiiral ang epekto nito. Sinasilence ang mga critics. Meron bang ganun ngayon sa kasalukuyan? Mamaya gagamitin natin yung live stream ni Yusek Claire kaugnay ng naging pahayag nitong si Leviste at saka yung naging reaction dyan ni Secretary John Vic Remulla. Pero ito po yung summon kay Yusek Claire. Mga DTS, sabi ninyo, mga matatalino kayo, no? Ayoko na sana kayong tawaging mga tanga kaso lang, nabanggit ko na naman ngayon. Pero, uulitin ko ang kaunting kaalaman ay napakadelikado. Porket nakakita kayo ng order mula sa korte, akala nyo karma na ito kaagad kay Yusek Claire.
Ito yung order mula sa Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Balayan, Batangas. Bakit po sa Balayan, Batangas Regional Trial Court? Taga doon si Leandro Lebiste. Sa tulong lamang ngayon, ang dali na ngayon matuto kung tutuusin Magtatanong ka lang kay ChatGPT o kung sino mang AI na available sa internet. Sasagutin na yung mga tanong mo Hindi man 100% pero 99.9% maaaring tama. Leandro Antonio Legarda Lebiste, plaintiff o yung nagrereklamo. Clarissa Angeles Castro Si Chung, nabanggit tuloy dito yung kabuuan ng pangalan ni Attorney Castro. Defendant. Order. Civil case number 5907. Rappel to this court on January 28, 2026 is a verified complaint filed by plaintiff Leandro Antonio Legarda Lebiste through his counsel against defendant Clarissa Angeles Castro Sichung for damages under Article 33 of the Civil Code. Plaintiff prays that after due trial, he be awarded 100 million pesos as moral damages, 10 million pesos as exemplary damages, 1 million pesos as attorney's fees and the cost of suit. The court gives due course to the complaint. The branch of clerk of court is ordered to issue summons in accordance with existing rules, considering that defendant's office address is at second floor of the new executive building Malacanang Compound, Jose P. Laurel Street, San Miguel, Manila, as alleged in the complaint. He is directed to apply the guidelines laid down in OCA Circular Number 149-2021 or uniform procedure in the request for service of court processes outside territorial jurisdiction. Let a request to serve court processes be sent to the Office of the Clerk of Court, Regional Trial Court of Manila, and blah 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 blah. Uulitin po natin. Wala akong nakikitang karma dito para kay Yuse Claire Castro. Ito po ay isang regular na proseso para po sa isang civil suit. No? At tinanong natin kay ChatGPT, kasi di ako familiar talaga rito, to be honest with you. Kung criminal aspect po ang pag-uusapan dito, kahit walang libro, kahit walang pagbasa, kaya ko yan. Hindi sa pagmamayabang sa inyo sapagkat ako po'y criminologist at tinuturo ko rin yan sa mga nagre-review po for board. Pero ito nga ay civil complaint. Kaya tanungin natin si ChatGPT. Ano ang proseso sa civil libel? No? Ito ang sagot ni ChatGPT para po sa kaalaman ng lahat pati kayong mga Duterte supporter na nagsasabing kinakarma si Undersecretary Claire Castro, maghuminahon po kayo. Huwag kayo excited, sabi ng ating Pangulo. Ang civil libel sa Pilipinas ay isang kasong sibil para sa danyos na isinampa ng taong umano'y nasiraan ng puri, hiwalay at bukod sa criminal libel sa ilalim ng Revised Penal Code. Si Congressman Leandro Lebiste ang nagrereklamo po dito at kiniklaim niya na siya po ay nasira ang reputasyon dahil sa mga pahayag daw nito pong si Undersecretary Claire Castro. Wala pong pinag-uusapang kasong kriminal dito. Kaya hindi po mai-apply yung provision sa Revised Penal Code Article 353 at saka yung proseso ng criminal action laban kay Yuse Claire. Ibig sabihin, walang pakialam ang prosecution dito. Hindi daraan ito sa prosecution kung ano man yung mga napapanood natin at nababasa natin na mga ginagawa at processes sa criminal action ng prosecution, hindi na po daraan dito. In short, mga tol, direktang korte ang action dito. Kaya mabilis talaga ang pag-aksyon ng korte. Una, ganito kasi ang proseso. Narito ang hakbang na proseso. Paghahain ng complaint. Ang nainsulto o nasiraan ng puri, in this case, si Leandro Lebiste ang nagkiklaim, ay naghahain ng complaint for damages sa Regional Trial Court kung saan nakatira ang plaintiff o defendant, kaya sa Balayan, Batangas. Naganap ang publikasyon ng mapanirang pahayag, pero hindi na yun ang kinonsidera kung hindi yung tirahan ni Lebiste. Batayan, Article 19, 20, 21 at 26 ng Civil Code. Maaaring iugnay sa Libelous Act kahit walang kasabay
na criminal case. Kaya purely civil case ito pong isinampa ni Lebiste kay Yusek Clear. O, ito na, pagbabayad ng kaukulang aksyon, payment of docket fees, kailangan bayaran ng docket at filing fees. Ang halaga ng danyos na hiningi kailangan tiyak at malinaw dahil dito ibinabatay ang filing fee. Ikatlo, summons sa dependent. Nandito na tayo. No? Maglalabas ang korte ng summons upang atasan ang dependent na magsumite ng answer sa loob ng 30 days. Itong nakikita ninyo, parto lang ito ng proseso, hindi po ito kaparusahan. Meron pang nagko-content dito, makukulong na daw si Yusek Clear. Talaga nga naman. Huwag tayo magki-clickbait. No, ako yung nakikiusap. Hindi, I mean, okay lang naman na mag-clickbait kasi diskarte yan ng mga vlogger. Pero sana naman yung clickbait natin hindi magre-resulta sa pagkakamali ng persepsyon ng manonood ninyo. Pero inyo, sasabihin ni John, makukulong na si Yusek Clear. And linaw naman ang pinag-uusapan natin. Walang pagkakakulong dito. Assuming for the sake of arguments, matalo si Yusek Clear, makukulong ba siya? Hindi. Pero di ako naniniwala matatalo si Yusek Clear dito. Sabi nga na Yusek Clear, di niya na kailangan ng abogado rito. Pero dapat kumuha siya ng abogado. No, kasi iba yung may ibang nagtatanggol sa'yo. Kahit gaano ka kagaling, ang sinasabi ng mga kaibigan kong lawyers dyan, kahit gaano ka kagaling, pagka ikaw na mismo ang involved, o kaya mga mahal mo sa buhay, apektado yung thoughts mo eh. Maaari ka kasing mapasukan ng emotion. Siyempre kapag ganon, hindi mo maibibigay yung full na galing mo bilang abogado. No, kaya yun lang. Anyway, ulitin ko wala pong pagkakakulong sa pinag-uusapan natin. Wala rin pong available dito. May nag-comment ng available. Hindi po ito available sapagkat hindi po ito kriminal na kaso, mga tol. No? Dapat maunawaan po natin, hindi po ito kriminal na kaso. Meron palang nag-send ng star sa ating Facebook. Maraming salamat, Ate Sally Martinez, sa inyo pong stars. Pumapalakpak din ako pag nakakakita ako ng star sa Facebook. Hindi, ano lang naman yon, no? Kasi bihira tayo dyan eh. Salamat po sa inyong stars. At ito na nga po, walang pagkakakulong, walang bail. Kasi hindi po ito kriminal na kaso. Ang usapin lang po dito ay pera. Sinong mananalo, sinong matatalo. Pag nanalo at natalo, pag nanalo yung plaintiff, natalo yung defendant, pera ang pinag-uusapan dito. Yung danyos perwisyo na binasa na po natin kanina. O ituloy po natin. Paghahain ng answer. Ito na ngayon sa parte ni Yusek Clear. Maaaring igiit ng defendant ang denial. Ito naman, katotohanan, no? Justification or truth. Fair comment, qualified privilege communication, good faith. I believe ang gagamitin dito ni Yusek Clear, katotohanan. Saka yung fair comment, good faith. No? Kasi napapanood natin si Yusek Clear, wala naman siyang paninirang puring ginagawa. Nagre-react lamang siya sa balita. No? At syempre, may ibang proseso, pre-trial, trial proper, panig ng defendant, bla bla bla, hanggang sa desisyon niya ng hukuman. Walang pagkakakulong. Kaya, walang karma. Kung matalo si Yusek Clear, karma ba yun? I do not know. Gamitin natin yung salitang karma sa tamang konteksto dapat eh. Unang-una, nang agrabyado ba ng tao si Yusek Clear? Sa aking pagkakaalam, wala. In fact, personally, natulungan ako ni Yusek Clear eh. Eto, sabihin ko sa inyo ang totoo. Sa pamamagitan ng kanyang posisyon o kaya ng kanyang kakilala, may nakapagparating ng tulong sa akin nung ako'y na-hospital. Di ba naoperahan ako rito? Kaya nagpapasalamat ako ng lubos kay Yusek Clear Castro. No? Siyempre, true yan kay Atty. Rene Bueno. Hindi ko naman kilala si Yusek Clear, nanonood ako sa kanya. Wala akong communication sa kanya. Pero siyempre, kahit paano, sa pamamagitan ni Atty. Rene Bueno, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maiparating yung pagsubok sa aking kalusugan kay Yusek Clear.
At sa pamamagitan niya, merong tumawag sa akin na nagpahatid ng tulong. Hindi ko na babanggitin kung ano pa ang ibang detalye. Pero, yon tingin ko, kung ilalagay natin sa konteksto ng karma, good karma ang darating kay Yusek Clear. At walang darating na bad karma kasi wala naman siyang inaagrabyadong tao. Inagrabyado niya ba si Lebiste? I don't think so, mga tol. Ngayon, puntahan natin yung live ni Yusek Napag-usapan Clear natin. kagabi. No? Ito, ang topic dito, si Lebiste. Kaugnay ng sinasabi niyang impacto martial law. Ha? Si Lebiste kasi, ito, naglabas po ito ng kanyang video, kaugnay po ng estado daw po sa ating bansa ng impacto martial law. Ha? Hindi, de facto martial law. Saan ba banda yun? Ito ba yun? Dali, pakita ko lamang po sa inyo. Ito. Pakinggan ninyo rito sa Lebiste, ha? Ulitin natin. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo mga tol, sa pahayag na to ni Lebiste na mahigit po sa 1 minuto, isa lang yung inagrihan ko dito eh. Pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas sa ngayon yung nangyari. No? Yan yung flood control project anomalies. I believe wala nang hihigit pa diyan. No? Yun lang. Pero the rest ng sinabi nitong si Lebiste, sabi nga ni SILG John B. Cremulya, red herring. No? Sa madaling paliwanag o pagkakaunawa, isang impormasyon na mini-mislead ang tao. Yun ang ibig sabihin ng red herring. Mini-mislead mo yung tao. Pinalalabas mo na may impacto martial law, hindi, de facto martial law ngayon para i-mislead mo yung tao. Bakit natin sinasabi yan? Kasi ang katotohanan, itong si Lebiste, dalawang mukha meron ito eh. Isang lumalaban sa korupsyon kuno at isang involved sa di umano'y korupsyon. Pero ang depensa niya dyan, wala namang pera ng taong bayan na napunta sa akin, kaya walang ghost project. Tama ba yon? Sige, pakinggan na natin ito pong live ni Yusek Clear kagabi. Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Okay? The political outlook. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman, marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. So, syempre, unang-una, tahimik ba siya? Diba? Tapos, siya naman yung nagkaso. Diba? Siya yung nagkaso, at ito nga pinakita sa akin, mga ka-clear. Wait, ha? Saan na makuha ko? Wait. Okay? Meron daw order. Meron daw order. At sabi ko, na i-serve yung summons. So sabi ko, well, I will just wait for the copy of the complaint. Hindi man tayo makakasagot kung anong laman yan. Di ba, mga clear? Okay? Okay. So, yon. Laki pala to. Wait lang. Ang laki. Regular lang.
Ay, wait, ba't ganun? Oy, by the way, kayo ba'y naka-like na? Ha? Huwag niyo naman kakalimutang mag-like. Kahit paano, marami-rami nanonood sa atin ngayon. Mabot tayo ng 1,000 combined, Facebook at YouTube channels natin. Mag-like po kayo. Para naman mas dumami yung manonood ni Top 1. At saka, nakalimutan ko yung bigla kong sasabihin. Tuloy na po tayo dito. Yun. Yan. Ito yung sinabi niya. Para may konteksto tayo, Nag-video siya. Alam ko, nag-video siya. Ayan, The pinakita night. na natin. Yung pinakita na natin yung tinutukoy ni Yusek Clara. That night, after ma-declare or masabi na magkakaroon ng hearing, no? Patungkol doon sa kanyang tungkol sa kanyang solar firm. Sa kanyang Naalala ko na yung sasabihin ko, ipopromote ko pala yung next live natin. Iniisip ko kung ano yung susunod kong sasabihin eh. Ha? Ang next live po natin, nakapin dyan sa ating comment section. Ako, hindi ko pala nailagay sa isang channel natin. Pero, magla-live po tayo at 10 in the morning after this, Kaya tuloy-tuloy po tayo, maya-maya lamang. Pagkatapos nito, 10 in the morning, live ulit tayo. Kaya samahan niyo po kaming muli doon sa ating next live. clear. Itong si Secretary John Vic, sumagot. Anyway, kasi natanong, wala naman siya magagawa pag na-interview talaga kasi. Situation of the country now, as I'll read. Batangas Representative Leandro Leviste. Kumentan ko lang, with due respect doon sa pahayag ni Yusek Clara, wala naman siyang magagawa kapag ka natanong. No, with due respect kay Yusek Clara, kasi napanood ko ito kay General Nicolas Torre. Yung mga reporter ng TV5, in-invite siya at tinatanong siya tungkol sa retirement niya at ano yung reaction niya. Sumagot ba doon si General Torre? Hindi. Ang in-insist ni General Torre ay ang pag-usapan natin, yung trabaho ko ngayon bilang General Manager ng MMDA. Pinilit ng mga reporter na ulit-ulitin yung tanong, 4 nga sila in total Halos lahat nagko-komento tungkol doon, pero hindi nila napilit sumagot si General Nicolas Torre. Pero syempre, yon ay personal sa party kasi ni General Torre. Kaya magkaiba yung sitwasyon. Ito ay sitwasyon sa bansa na itinanong kay SILG Remulla at kung tawagin niya nga ito is red herring sapagkat minimislead nito yung tao. Kaya tingin ko naman, tama rin si Yusek Clara in this case na kailangan sagutin. But not at all. Kasi may mga pagkakataon talaga na kahit media ang nagtatanong, pwede mong hindi sagutin. Ayun naman opinion ko lamang. Pero syempre, dito sinagot ni Secretary John Vic Remulla dahil ang paniniwala ko nga, ito ay sitwasyon na makakaapekto sa bansa at sa bawat Pilipino. Has described the situation of the country now as, I'll read this, de facto martial law. Saying while there is no formal declaration, the situation is felt on the ground through fear and the silencing of dissent. So Leviste said critics of the administration are the first to face legal action while the allies are spared, perceived to be the allies, relatives, allowing laws and multi-billion peso budgets to pass without scrutiny. So he drew parallels essentially from, the late Ferdinand Marcos Sr. That's a red herring. Okay. That's a red herring. He's facing so many problems and he's trying to obfuscate it by saying more problems than other problems. Diba? Minimislead niya ang tao kasi ang katotohanan, marami siyang mga kinakaharap na kontrobersiya ngayon. Kaya nga ako, unti-unti nung nagkakaroon ng sense sa aking isipan kung bakit ganito ngayon bigla ang naging aksyon nitong si Leviste. Unang-una, siya po ay well-settled businessman at young age, billionaire. Bakit mo maiisipang pumasok sa politika? Para magbigay ng serbisyo sa tao? Hindi ako naniniwala doon. Ang nakikita ko dyan, for his personal interest. Kasi alam niya na as early as 2019, may mga red flags na sa kanya Kailangan niya ng posisyon sa gobyerno para meron siyang panghawakang mabigat.
Pangalawa, hinangaan natin siya dahil akala natin makatotohanan talaga yung paglaban niya sa korupsyon. Biruin mo, may nag-alok sa kanya, in-entrap niya kagad, ang bilis ng aksyon. Pumutok yung balita. Hangang-hanga tayong lahat. And then, tuloy-tuloy lang. Pero nagkaroon na ng red flags. Nung yung tamang proseso, binabaluktot niya para lamang pumabor sa kanyang mga naratibo. Ano yon? Nung persahan niya, di umano'y kunin yung Cabral Files. Tapos yung mga laman noon, instead na dalhin sa tamang forum, inilaladlad niya sa harapan ng publiko for ano? Publicity? Or tama itong si Secretary John B. Remulla, red herring, para i-mislead ang publiko at i-divert ang attention nito sa totoong issue na kanyang kinakaharap. Every day, Karen, there must be at least 500 to 1,000 vloggers saying the most vitriolic things against the president. Have you heard of anyone being arrested? Yeah. Napakarami. Sa Facebook lang eh. Pag kayo nag-i-scroll, ang dami talagang umaatake kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagtataka ko eh. Ito bang mga Facebook pages po na ito ay sa sariling kusa lang ba nila ginagawa yan o merong tao sa likod niyan? Pero malamang sa malamang merong tao sa likod eh. Kumbaga troll farms. Kasi yung approach ng atake nila iisa eh. Hindi naman pwedeng yung pattern of behavior ng isang tao magkakaparehas sa lahat ng pagkakataon. 'Di ba? Sa pagsulat, sa pagsasalita. Kasi sa amin sa criminology, pinag-aaralan namin 'yun eh. No, mapo-profile mo ang isang tao sa pamamagitan ng pagsulat niya, sa pamamagitan ng pagsasalita niya, sa pamamagitan ng pagkatao niya. Pero kung titingnan mo yung mga Facebook pages, iisa ang approach, iisa ang lengguwahe, ika nga. Ibig sabihin, maaaring iisa o ilang tao ang nasa likod ng mga pages na yan. At tama si Secretary John B. Remulla, nasa mahigit 500 o tingin ko mahigit 1,000 pa nga eh, ang mga umaatake halos araw-araw kay Pangulong Bongbong Marcos at nagsasalita ng mga hindi talaga kanais-nais na mga pananalita. Paninira, pag-atake sa kanyang pamilya, pagbabanta, etc. etc. There's none. Nag-rally sila sa Mendiola, pinagbabato yung mga pulis. Diba? Inarrest lang namin. Oh, so bakit niya sinasabing red herring, mga kuya? Sa mata ni Secretary John Vic, sa mata niya, explain lang natin to. Ba't ganun yung kanyang pananaw? Sa mata niya, hindi, ito ay to distract. No? Yung issue niya, nang sinasabing de facto martial law na, it is a distraction. It's a distraction tactic, no? Para ma-confuse, ma-divert. In other words, diversionary tactic. Di ba? Diversionary tactic. Dahil sabi ni Secretary John Vic, ang dami-dami nga ng kung ano-ano sinasabi sa Pangulo eh. Nagkaroon ng rally dyan, kung ano sinasabing mga kasinungalingan, hindi demanda yung Pangulo. So, how can there be a de facto martial law? Kung lahat kayo dyan, katulad yan, pamimeke ng medical records, nagawa pa. Oy, ina-separate live streaming. Reaction na natin yan ha. Kasi yung mga vlogger na involved dyan, sinupuena na ng NBI. At sa live din na ito ni Yossi Claire ha, o doon sa isang live, di ko matandaan eh, siya ay nanawagan sa kanyang mga manonood na i-forward yung mga alam ninyong nagpapakalat ng fake news at kanyang ipaparating ito sa ating otoridad. Nagawa pa. Diba? At kung totoo na meron de facto martial law, hindi siya makakapagsalita. Tama. Lalo na against the government. Hindi puro banat nga siya sa government. May latest, diba? So, take upin natin mamaya yun. Okay. Yung kailangan arrestuhin. Pero yung mga bata, every day, Karen, there must be at least 500 to 1,000 vloggers saying the most vitriolic things against the president. Have you heard of anyone being arrested? Yeah. There's none. Nag-rally sila sa Mendiola, pinagbabato yung mga pulis. Diba? Inarrest lang namin yung kailangan arrestuhin. Pero yung mga bata, pinakawalan namin yan. May pinatay ba? Wala. Is there EJK? No, there's none. Diba? So there's no chatting.
Ilang taon nang nanunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos? Almost 4 years. May EJK ba? Wala akong matandaan. Partikular sa operasyon ng ating kapulisan, may extrajudicial killings ba na nangyari sa administrasyong ito? Wala. Sa panahon nung supporter nitong sinusuportahan nitong si Leandro Lebiste, si Rodrigo Duterte. Kaya nga nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands si Rodrigo Duterte dahil sa extrajudicial killings. Yun ang de facto martial law. Biruin mo, mapapatay ang mga tao nang wala man lang na proseso na hindi mo mawari. Kasi maaaring mapatay ang isang tao patulad ng suspect kung ito talaga ilihitimong ng laban. Justifying circumstance yun para doon sa mga kapulisan na nagsasagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkakamatay nila. At higit sa lahat, huwag nating kalilimutan na itong idolo nitong si Leandro Lebiste na si Rodrigo Duterte, sa panahon nito, ang mga kritiko, sinasilence talaga. Di ba sinabi na natin dito kamakailan lamang, ito naman ay katotohanan, di paninira. Ang pinakamagandang halimbawa ng pag-silence sa kritiko ni Rodrigo Duterte ay si Congresswoman Leila de Lima. 2,400 plus days, more than 6 years po siyang nakulong dahil sa gawa-gawang kaso ng Duterte administration. Ano ang objective? Patahimikin siya. Kasi hindi naman nila kayang i-convict dahil gawa-gawa nga lang. Kaya eventually, yung 3 Nobel recommended na kaso laban kay Leila de Lima, napawalang sala siya ng korte. Sino pa ang mga halimbawa? Si Trillanes, si Leni Robredo, pati pangkaraniwang tao, isang teacher, si Ronel Mas, nagsalita lamang, nagbiro sa kanyang social media accounts. Ano ginawa ng Duterte administration? Pinahanap, inaresto, kinulong. Salamat na lamang dahil walang legal na basihan kaya na-dismiss yung kaso. Ganun ang de facto martial law. Ngayon, may mga nakukulong bang critics dahil lamang sa pagsasalita kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala, may isa. Kung meron mang mga nakasuhan at nakulong nakapagpiyansa, dahil yon sa kanilang pagmamalabis sa karapatan na magpahayag ng kanilang mga saloobin laban sa gobyerno. Bakit natin sinasabing pagmamalabis? Kasi merong boundary. Hindi ka pwedeng mag-cross dyan. Ang right to speech or expression, hindi absolute. The moment na ikaw ay lumabag sa karapatan ng iba, basic nga yan eh. Ako yun nung nagtuturo pa, lagi kong pinapaalala sa aking mga estudyante, sinasabi ko sa kanila, hindi natin kinakailangan kabisado ang batas. Hindi natin kinakailangan alam lahat yan. Ang dapat tandaan nyo lamang, huwag nyong gagawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa inyo. Kasi the moment na ginawa mo sa iba ang ayaw mong gawin sa inyo, baka may nalalabag ka ng batas. Kahit di mo alam, di ba? Mambibwisit ka ng tao, ayaw mong gawin sa'yo, di ba? Pag ikaw binibwisit, ayaw mong gawin sa'yo. Definitely, meron ka malalabag. Unjust vexation, for example. Oh. Pero ang pinakasimple, no? Huwag mong lalapastanganin ang karapatan ng iba para hindi ka magkamali. Kasi the moment na ikaw ay sumaklaw sa karapatan ng iba, natatapos na yung karapatan mo. Ganun lang kasimple yon. Si Jun Abines, si Romeo Poquis, at kung sino-sino pang mga vlogger ng mga Duterte na nakasuhan, sa tingin nyo ba, sinunod nila yung sinasabi natin? Hindi. Nilapastangan ni Jun Abines ang karapatan ni General Torre. Ano yon? Yung kanyang pagkatao, sisirain sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news. Biruin mo, Police General, noon ay Chief PNP, ipapakalat mo na ito'y nasa ospital, malala. Pagpapakalat ba yon ng tamang impormasyon? Hindi. Yun ay pagpapakalat ng kasinungalingan o maling impormasyon na merong kaukulang paglabag sa batas. O, tuloy na tayo rito mga tol. Lumalayo tayo eh. He has to face his problems. Stop creating other problems, saying that there are other problems. Oh, yun, ang sabi niya. Wala ang EJK sa panahon ngayon. So, taliwas na taliwas ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte sa sitwasyon ngayon.
Walang EJK. Walang pinapasarang mga TV networks. Walang hinaharas na mga journalists. Malaya. Ngayon, baligtarin natin. Sino ngayon yung nangaharas sa pamamagitan ng legal complaint? Si Libiste. Di ba? Sino hinaharas niya? Si Yussi Clear. Sino ngayon ang dapat masabihan na merong impacto martial law? De facto martial law yung tinutukoy ko. Gusto ko lang tawagin impacto martial law. Pabor para kay Libiste. Siya yun. Para i-silence si Yussi Clear Castro, sasampahan mo na legal na kaso. Samantala kung tutuusin, ang dami mo nga dapat sampahan ng kusa, hindi lang ang kaso, hindi lang ito si Yussi Clear. Kung gusto mo talaga, unang-una dyan si Boying Remulla, ang ating ombudsman. Dahil sa kanya nag-originate yung sinasabi mo na paninira na reklamo mo dito kay Yussi Clear. Inireaksyonan niya lamang yon dahil yun ay naging laman ng balita. Anyway mga tol, sa huli, isa lang ang konklusyon natin dito. Kung meron mang impacto martial law na yan, kung meron mang de facto martial law na yan, hindi yun sa kasalukuyang gobyerno. Yun ay sa isipan nitong si Congressman Leandro Libiste dahil siya mismo ang gumagawa nito. Gusto niyang patahimikin si Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat sa inyo mga tol. See you sa next live at 10 a.m. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.